sound, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Awit chapter 16. Okay po ba yung sound? Parang nag-echo? Hindi. Awit chapter 16. Okay. Awit chapter 16 at babasahin po natin ang buong chapter. Tayo po, basahin po natin. Iingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako'y nanganganlong. Verse 2, sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Yaong mga pumili ng ibang Diyos ay nagpaparami ng kanilang mga kalungkutan. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ibubuhos, ni babanggitin man sa aking mga labi ang kanilang mga pangalan. Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro. Ang aking kapalaran ay hawak mo. Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Sinasabi dito ang contentment ni King David. Verse 7, aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Verse 9, kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang akin namang katawan ay tatahang payapa, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal na hukay. Last verse, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailan man. Dalawang beses na kinote ng New Testament si Apostol Pedro sa araw ng Pentecost, si Apostol Pablo sa Gawa chapter 13, ang awit chapter 16 verse 10 na sinasabing ito ay isang propesiya ni King David patungkol sa resurrection ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman makikita natin ang mga bersikulo na ating binasa na kung papaano po nakikita ng Panginoong Yesus ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang gagawing pagliligtas sa atin na makasalanan. At ito ay pinropesiya ni King David base sa kanyang naranasan na posible ito ay tungkol sa kanyang pinagdaanang paghihirap nung gusto siyang patayin ni King Saul. At ang application sa atin, makikita natin sa kung papaano nakita ni King David ang kanyang buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Ultimately, ito ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Yesus sa kanyang resurrection. At sa ganitong paraan din natin makikita ang buhay natin bilang Kristiyano, tayo na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Hindi lang ang mga pagsubok, kundi kung papaano natin ipamumuhay ang ating pananampalataya. Importante na magkaroon tayo ng tamang
perspective. Una, makikita natin ang commitment ni King David. Ang sabi nga sa verse 1, iingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako nanganganlong. Nakikita ni King David na ang Panginoon ang nagsusustain, nag-iingat sa kanyang buhay, kaya naman kinukumit niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit kayang gawin ito ni King David, sabi sa verse 2, ang sabi niya, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Kamukha ito ng sinasabi ni James na lahat ng mabubuting bagay, hindi lang ang ating kaligtasan, kundi lahat ng mabubuting bagay na na-enjoy natin sa mundong ito, ang ultimate source ay ang kabutihan ng Panginoon. Si John Calvin ang nagsabi, ang sabi nga, hindi tayo darating sa punto na makakaya nating i-commit ang ating buong buhay sa Panginoon kung hindi rin natin nakikita o nararanasan na ultimately ang Panginoon ang tunay na mabuti. Kung hindi natin nakikita na ultimately ang Panginoon ang pinaka masarap, ang nagbibigay ng satisfaction at joy sa ating mga buhay. Kung papansinin po natin at i-analyze po natin, hindi na lang tayo ng Diyos na sumasamba. Naghahanap tayo ng something o someone na magbibigay ng security, magbibigay ng protection sa atin, magbibigay ng kasiyahan, magbibigay ng joy sa ating buhay. Ganito tayo dinisenyo ng Panginoon at kailanman hindi tayo titigil. Ang question lamang ay sa Panginoon ba natin nahahanap ang mga bagay na hinahanap natin sa mundong ito? Hanggang hindi tayo dumating sa punto na nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon na ultimately makita natin na hinahanap natin ay ang Panginoon, hindi natin makocommit ng buong buo ang ating sarili sa Panginoon. Ang nangyayari, madalas ganito sa ating mga mananampalataya, alam natin na kailangan nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon, paglingkuran ang Panginoon. Kaya naman ginagawa natin. Pero sa kabilang banda, hinahanap natin ang security, ang kasiyahan natin sa mundong ito. Ang isang paa natin ay nasa kingdom ng Panginoon, ang isang paa naman ay nasa mundong ito na naghahanap ng kasiyahan, security sa ating buhay. Magkakaroon ng total commitment kung darating tayo sa punto na ultimately na-enjoy natin ang Panginoon. Ito ang dinidevelop natin sa ating daily devotion. At makikita rin natin sa verse 3 na kapag kinumit natin ang ating buhay sa Panginoon, iko-commit din natin ang ating buhay para sa kapakanan ng ating kapwa mananampalataya. So kapag dumating tayo sa ganitong punto, magbubunga ng contentment ito sa ating pananampalataya. Kapag sinasabi nating contentment, hindi ito ang simpleng pagiging masaya natin sa kung ano ang meron tayo. Hindi po. Hindi tayo ganon dinisenyo ng Panginoon. Ang contentment, ang ibig sabihin, ang malalim na pagnanasa sa ating puso na gusto nating sumaya, ang ibig sabihin, nahanap na natin sa Panginoon. Nararanasan na natin sa Panginoon. Kaya naman, hindi na nagmamatter ngayon kung ano ang ating kalagayan sa buhay, kung ano ang meron at wala tayo, dahil nahanap na natin at naranasan na natin sa Panginoon ang pinakamalalim na pagnanasa ng ating puso. Yun po ang contentment. Kaya naman sa verse 4, ang sabi ni King David, tinalikuran niya ang mga Diyosan. At sa verse 5, ang sabi nga, ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro.
ang aking kapalaran ay hawak mo. So ang ibig sabihin, dumating na sa punto si King David na nakikita niya na ang Panginoon lamang ang pinakamahalaga sa kanya. Na kung maranasan niya ang Panginoon, wala na siyang hahanapin na iba pa. At lahat ng kanyang kailangan ay ibibigay ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan na ang eternal life, ang ibig sabihin, sa John chapter 17, ang ibig sabihin, ang maranasan natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kung analyze pa natin, tayong mga mananampalataya dahil sa ating pagkikipag-isa kay Jesus, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Para maalis ang guilt na siyang humaharang sa relasyon natin sa Panginoon. Bakit tayo pinasuot ng katwiran ni Jesus? At bakit tayo inadapt ng Diyos sa kanyang pamilya upang magkaroon tayo ng access sa trono ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin, ultimately, ang main goal ng salvation na na-accomplish ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang ang iligtas tayo mula sa impyerno, kundi para ilapit tayo sa Diyos Ama, upang magkaroon tayo ng access, ng communion, upang maranasan natin ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At hanggat hindi tayo dumarating sa punto na maranasan natin ang Panginoon sa ating buhay, palagi tayong maghahanap ng kasiyahan at value natin sa mga bagay sa mundong ito. Palagi tayong mababalisa sa mga bagay na wala tayo at sa mga bagay na meron tayo. Hindi tayo makokontento kailanman dahil ang Diyos lamang ang may kakayahan na magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kung maunawaan lang natin, hindi lamang ang mga mabubuting bagay ang gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ang mga bagay sa mundong ito, mabubuting bagay sa mundong ito, ang gusto niyang ibigay sa atin. Ultimately, ang gustong ibigay ng Panginoon ay ang kanyang sarili sa atin. Gusto niyang iparanas ang kanyang sarili sa atin. At isang bagay na dapat nating pagkalungkutan, pagdating sa mga material na bagay sa mundong ito, makikita natin na normal tayong mga tao kasi umaandar, nagpo-function ang mga physical senses natin. Kung bigyan tayo ng masarap na pagkain, meron tayong kakayahan na malasahan at ma-enjoy ang masarap na pagkain. Ang ibig sabihin, normal tayo. Kung bigyan tayo ng iparanas sa atin ang pleasure sa mundong ito, anumang klaseng pleasure, na-enjoy natin. Ang ibig sabihin, normal tayo. Kung bigyan tayo ng maraming salapi at mabili natin ang gusto natin, kung magkasakit tayo, pwede tayong magpagamot saan man natin gusto, mapipil natin ang security. Meron tayong pera. Normal yun. Ang tanong, pagdating sa Panginoon, ang problem, nakaharap na sa atin ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos, na sinasabi sa atin, ano man ang bagay na mabuti sa mundong ito ay reflection lamang ng kabutihan ng Panginoon. Ang problema, bakit hindi po umaandar ang spiritual senses natin? Ang ibig sabihin, meron tayong malaking problema. Meron tayong malaking problema. At ito ang hindi natin nakikita. Na iniisip natin kapag Sunday nasa church, tayo, okay na. Iniisip natin kapag nagsiserve tayo, lumalago na tayo. Hindi po yon ang pinakabasihan ng ating maturity, ng ating growth, ng ating spiritual health. Ang pinakabasihan ng ating maturity, kapag ba nakikita natin ang pag-ibig
ng Panginoon sa krus ng ating Panginoong Yesus, umaandar ba yung spiritual senses natin? Na-enjoy ba natin ang pleasure, ang satisfaction? Kapag hindi natin na-enjoy, ibig sabihin may problem. May problem sa atin. Ito ang reason. Ito ang reason kung bakit worldly tayo. Kasi pilit nating hinahanap sa mga kayamanan sa mundong ito ang bagay na sa Diyos lamang natin makikita. At kung makita natin ng problem, hindi tayo titigil sa ating daily devotion. Kasi tanging sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon at communion sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer at sa ating obedience, mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang ating daily devotion, hindi po yan overnight na mararanasan natin ang Panginoon. Paunti-unti, nililinis ng Panginoon ang ating inner being hanggang dumating sa punto na maging comfortable ang Panginoong Yesus sa ating puso. At kapag naging comfortable ang Panginoong Yesus sa ating puso, mag-umpisang mag-manifest ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay at maging kamukha tayo ng Panginoong Yesus. So walang ibang paraan maliban sa ating consistent daily devotion sa Word and prayer. At kung makita lamang natin kung ano ang namimiss natin, ang malaking problema sa atin, i-commit natin ang ating buhay. Na primarily, ang gusto nating hilingin sa Panginoon, hindi yung mga bagay sa mundong ito. Ang gusto nating hilingin sa Panginoon, maranasan natin siya sa ating buhay. Kapag dumating tayo sa ganung punto, ang ibig sabihin tama ang direction natin sa ating pananampalataya. Kapag mayroong commitment, contentment, ang panghuli ay confidence. At kamukha na sinabi natin kanina, ang verse 10 ay propesya ni King David na ultimately ang Panginoong Yesus na manggagaling sa kanyang lahi ay mamamatay pero hindi makakaranas ng pagkaagnas. Siya ay mabubuhay na muli pagkalipas ng 3 araw. So ang resurrection ang nagbigay ng comfort, ng confidence sa ating Panginoong Yesus na harapin ang kamatayan bilang kahalili natin na siya magbabayad ng penalty ng ating mga kasalanan. Kakargahin niya ang impyerno sa krus upang tayo na makikipag-isa, mananampalataya kay Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niya na magre-resurrect siya, kaya meron siyang confidence na harapin ang death sa cross. So, sinasabi rin sa atin, anumang paghihirap, problema, pagsubok, gaano man kabigat, trahedya, ang maranasan natin, ito ang assurance natin. Ang sinasabi ng resurrection sa atin, lahat ng mga ito ay kayang i-overrule ng Panginoon na imbes na masira tayo, palagi ino-overrule ng Panginoon para sa ating ikabubuti. At ultimately, kahit ang death, maharap man tayo sa kamatayan, at siguradong maharap tayo sa kamatayan, ang death ngayon sa atin ay pintuan papasok sa langit. So wala nang power ang death sa isang mananampalataya. Ito ang confidence natin na mananampalataya. At ito ang gusto nating maging goal sa ating buhay pananampalataya. Ang ultimately gusto nating makamit sa mundong ito ay magkaroon ng mataas na experiential knowledge sa Panginoon. Kung bibigyan tayo ng Panginoon ng mga material na bagay, bonus na lamang ang mga ito. Hindi ang kayamanan sa mundong ito ang main goal natin. Dahil alam natin, tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng kapayapaan, satisfaction, security sa ating mga buhay. At yan ang pinurchase ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at muling
pagkabuhay. Tayo po ay manalangin. Magpapasalamat po kami, Panginoon, sa kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin na undeserving at makasalanan. Tulungan mo po kami bilang isang iglesia, Panginoon, na hindi lang maging mechanical, Panginoon, maging formality ang aming relationship sa iyo. Gusto namin, Panginoon, ang tunay at malalim na karanasan namin kung sino ka, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabanalan, sa iyong wisdom, sa iyong mercy, sa iyong grace, sa iyong sovereignty, Panginoon, na ultimately ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus kung papaano mo nakamit ang aming kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, nagiging attractive ka sa amin dahil sa iyong pagliligtas sa amin na makasalanan. Kung papaano, Panginoon, meron kaming mga physical senses na meron kaming kakayahan na i-enjoy ang pleasure, ang happiness na kayang ibigay ng material na mundong ito, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na magkaroon kami ng healthy spiritual senses. Mataas na level ng pananampalataya, Panginoon, upang ma-enjoy ka namin, maranasan ka namin, upang maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Dahil ang totoong kasiyahan sa buhay ay nagmumula sa paglakad sa kabanalan. Itatak mo ito sa aming mga puso, Panginoon, at turuan, i-lead mo kami na maranasan namin, Panginoon, araw-araw ang tunay na pagsamba sa iyong pangalan. Dalangin namin ang aming pagsamba, Panginoon, ang aming pagbabasa ng iyong banal na salita, ang aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, ang aming pagkakaloob, ang pakikinig namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Tulungan mo po kami na maudyakan ang aming mga puso na sumamba sa iyong pangalan. Na habang nakikita namin ang iyong pag-ibig sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus, mapuno ng pasasalamat, pagpupuri ang aming mga puso. Sa ganitong paraan, Panginoon, binabago mo kami sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At ito nagbibigay ng mataas na glory sa iyong pangalan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.